Bago mag alas 9 ng umaga kanina, nagtungo ang broadcast journalist na si Atom Araulio kasama ang kanyang pamilya at kanilang abogadong si Attorney Tony Lavinia sa Quezon City Regional Trial Court. Nagsampa sila ng 2 milyong pisong kasong sibil laban kay dating NTFL itong babaeng ito, grabe itong mga fake news to. Mukha pa lang, ang kapal na, tingnan niyo yung mukha. Pagbasihan natin yung mukha. Ang kapal na mukha talaga. Diba? Shoutout kay Uzi King, and syempre sa lahat po. Spokesperson Lorraine Badoy at kanyang co-host na si Jeffrey Celis. Buti nga sa inyo. Ito kasi walang tigil yung mga bunganga nito no? Kahit kasinungalingan na, mga fake news na, like, inabuso po nila yung tinatawag na freedom of speech. Inabuso po nila. Diba? Yung freedom of speech, hinaluan po nila ng ka-fake news nila. Diba? Sabi ni Edgar, para po sa akin, mga Marcos lang ang pinakamatalino naging presidente. Tapos si Sara, papalit. Anong talino niyan? May utak ba yan? Nakakahiya naman. Sa programang Laban Kasama ang Bayan ng SMNI News Channel. Kinukondena ng kampo ni Araulio ang red tagging at paninira umano ni Badoy at Celis sa kanilang pamilya. Eto hindi ka naman mantatalo sa kaso. Kung talagang totoo yung mga pinaglalaban nyo. Pero dahil paninira yung inyong mga pinagsasabi dyan sa inyong mga social media accounts, sa mga interview ninyo, ayan, nadali kayo. Dahil sa kanilang mapanirang mga pahayag at paninirang puri laban sa akin at sa aking pamilya sa pamamagitan ng kanilang programming sa SMNI at sa social media. Ito ay kasong sibil lamang pero dapat mapanagot. Ba't nawala kanina, BPM? Nag-brown out po mga 1 minuto. Kaya nawala po tayo. Kaya ang ginawa po natin, relive. Ang mga pasimuno ng pagpapakalat ng disinformation. Gawin nating accountable yung mga nagre-red tag at yung mga masamang consequences ng pagre-red tag. Huwag yung kalimutan mag-like dyan, 22 likes pa lang po tayo dyan. Consequences yun sa kanya, sa pamilya, sa lipunan. Importante yung civil liability. Civil code ang ginamit dito. Sinasabi kasi na civil code, bawal ka maging mapang-api, bawal ka mang-away ng kapwa na walang dahilan, bawal ka salita ng ganito. Ipinaliwanag pa ni Lavinia kung bakit ganong kalaki ang halaga ng hinihinging danyos. Mental health and the Ang family. laki nun, 2 milyon sa bagay. Puno na naman yung bulsa ng 2 yan Dahil sa araw-araw silang naglalabas ng fake news. Kaya nga sila binabayaran dahil sa fake news na lumalabas sa kanilang bunganga. Michelle Mungaya, shoutout to is what more than 2 million, di ba? In fact, priceless yon. But kailangan sa court kasi. Sino ang lugi ngayon? Sino may mga kaso? Kami ba? Nung nakaraang araw lang, may dinampot na isang bubong vlogger. Ngayon, talo pa itong 2 bugok na mga fake news. Diba? Talo sa kaso. 2 milyon lang naman mahigit yan. Kaya nyo yan. KO! Reasonable, pero kailangan big enough na may, di ba, may bigat naman sa mga hinahabol natin. Mag-aapila daw po sila. Mag-aapila daw. Matapos maghain ng reklamo, idinetali ni Atom sa media ang mga pananakot na natatanggap niya sa social media. Naniniwala si Atom. Pananakot lang yan. Ako nga, ang daming nananakot sa akin. Hinahanap ko ngayong mga nananakot sa akin Sabi ko nga, punta kayo dito rally Party-party tayo. Panakot. Tarantaduhan yung mga. Alam nyo, itong mga to, hindi po yan sanay sa tatakutin nyo sila. Hindi po sila sanay dyan. Pero pag kayo, nahuli kayo kung sino man yung nananakot na yan, ay naku po, may kalalagyan talaga kayo. Atom na may kaugnayan nito sa mga ginagawa niyang istorya at expose bilang mamamahayag.
Nagkaroon ka ba ng takot? Honestly, proportional naman yung takot na naramdaman ko. Siyempre ako'y nabahala. I felt concerned. Like I said, hindi mo na madalang paanong kikilos sa mga tao na hindi mo kilala. Yes, kasi ano yan eh. Kriminal yung utak niyan eh. Mga utak niyan, mga utak kriminal, di ba? Hindi nagpaunlak ng panayam sina Badoy at Celis, pero sa kanilang programa kanina, naninindigan sila sa pagtawag sa ina ni Atom na si Carol Araulio na miyembro umano ng CPP, NPA, NDF. Hindi na nila malilinlang ang ating mga kababayan. Kayo, Uy. hindi na Hindi na nila malilinlang ang ating mga kababayan. Huy, wag mo kami idamay. Suluhin niyo siguro yan. Diba? K.O. Kababayan ka ba namin? Sipain pa kita dyan. nila kayo malilinlang. Alam na nila, ang armas natin dito ay ang katotohanan. Tatawa ko. Ang armas daw katotohanan. Ang alam ko yung armas nyo, ka-fake newsan. Hindi yung katotohanan. Beauty Lab, shoutout po ah. Why would you do technical maneuvers and legal maneuvers to tie down our hands? Kasi pag may kaso na, hindi na kami makapag-discuss dito tungkol sa aming mga pag-i-expose sa inyo at humihingi kayo ng CDO, Cease and Desist Order, para patigilin ang broadcast ng Laban Kasama ang Bayan. Si Carol Araulio ang spokesperson emeritus ng Grupong Bayan, umalma rin sina Badoy at Celis sa tawag na sila'y Red Daggers. Condemn first, fight and reject CPP, NPA, NDF, and all their atrocities, terrorisms, maninindigan kaming Grabe oh. May puki sa noo. May puki sa noo si Silis. O sino ba to? Sino nga ito? Nalilito ako sa dalawa eh. No? Auring, shoutout sa iyo ah. Tingnan yung noo. Oh. Si Badoy pala to eh. Bastos yung noo nito. totoo ang aming pahayag on solid ground. Giit naman ni Araulio, ginagawa niya ito bilang pagtatanggol sa malayang pamamahayag. Suportado ng National Union of Journalists of the Philippines. Mas maganda pong tawagin natin sila sa sa last name nila, no? O last name nila, mas magandang tawagin natin sila sa pangalan nilang kung ano talaga yung kanilang panghuling pangalan para buong pamilya nila mapahiya. Kasi kung ka-Eric lang itatawag natin, siya lang yan eh. Damay-damay na to. K.O. Oy, salamat po Si Araulio salamat po sa 59 likes natin dyan at iba pang mamamahayag na humingi ng hustisya sa nararanasang harassment. Z. Ambrosio, ABS-CBN News. Sakit ng ulo yan ngayon. Sakit ng ulo nyo yan ngayon. Harapin nyo yan ngayon. Sa bagay, may barya lang sa inyo yung 2 milyon. Ilang araw na paninira lang yan, di ba? May milyon na agad kayo. Basic lang yan. Di ba? Kaya ginagawa nyo yung lahat para magkapera lang kahit mali na yung mga diskarte nyo. Di ba? Ngayon mga pre, ito po yung isunod natin. Bigyan po natin ito ng reaksyon, itong isang kupal. Okay? Patungkol naman po ito sa PhilHealth. Okay? Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to. Baka kayo lang, feeling nyo. Diba? Garapalan daw ang panggagago ng Kongreso at Senado sa mga Pilipino. Shoutout po sa lahat Bigyan ko lang kayo ng jacket. Wait lang. Okay. Yan. Tuloy. Isipin nyo to mga boss ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace po ng Senate Committee on Finance. Ziniro daw yung budget sa PhilHealth. May pondo pang 600 billion. Alam ko kakasya yan hanggang 2025. Aanin nyo yung pondo. Bakit kayo mag-iimbak ng salapi dyan sa PhilHealth? May 600 billion pa. Mas may nararapat pang bigyan ng budget. Yung PhilHealth, sasapat na yan Yung budget na yan, sasapat na. I think sa isang taon, sasapat na yan Laki nun, 600 billion. Hindi po million yung pinag-uusapan dito Billion. Bunga nga ng taong ito Nagpapasikat po kasi. Kasi tatakbong pagka-waterboy. Tatakbong pagka-waterboy.
Kaya yan, nagpapasikat. Oh. Sige, fake news din to tuloy natin. Kailangan daw kasi Naalala nyo, binigyan ko na to ng reaksyon patungkol sa topic niyang mga mall, SM, or Robinsons ba yun? Sinunog natin yan nung nakaraang mga buwan. Tuloy natin. pondohan yung ibang Idol, dapat arestuhin na yung vlogger na yan. Pag nabutasan ko yung mga yan, alam ko naman may butas sila sa puwet, pero dahan-dahan lang kayo sa inyong mga binibitawan salita dyan, ha? Baka madali kayo. Share kan sa akin, shoutout po, magandang hapon po. At kay Mac Musico, shoutout. proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman, mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na, Martin Romualdez. Minura si Martin Romualdez, putang ina daw. Diba? Yan ba ang imahe na ipapakita mo sa mga Pilipino? Tatakbo kang pagka waterboy tapos ganyan yung ilalabas mong mga salita. 'Di ba? Okay lang naman po magmura, pero kung binabalak mong maging leader, isa sa leader ng bansa, pangit 'yun. 'Di ba? Lalong papangit yung ating imahe ng ating bansa. Shoutout kay Elia Cawilia. Utang ina daw po ang mga kongresista at lalong-lalo na daw po si Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Ang kapal ng pagmumukha. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para ponduhan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos, mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa tamo. Ang kita program para sa 2025 elections. Tamo. Wala pang ang eleksyon, naging manghuhula na. Manghuhula ka pala hindi ka nararapat sa kongreso. Manghula ka na lang, 'di ba? Wala pang ang ginagawa yung mga kongresista natin, nahulaan mo na agad. Grabe. Ang kapal ng muka. 'Di ba? Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? 'Di ba mga congressman? 'Di ba mga senador? Kaya nga 21 alangan namang ikaw. Pangit naman kung ikaw yung may access. 'Di ba? Kaya nga gusto mo maging congressman. 'Di ba? Gusto mo sa Congress para magkaroon ka rin ng access. Ang pangit naman kung ikaw. 'Di ba? bilyon yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 bilyon sa Senado. Tanungin namin kayo, mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalo Hindi naman pinabayaan yung kalusugan ng mamamayang Pilipino May tira na 600 billion sa PhilHealth. Kung tutusin, sobra-sobra pa yan sakto na yan sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Bakit kayo kasi mag-iipon dyan sa PhilHealth, tapos yung iba hindi naman ginagastos? Diba? Tanga-tanga din ito huwag niyo pong iboboto yung mukhang to Hindi ko natandaan pangalan nito Pero abangan niyo po kasi malapit na po yung eleksyon. Ipa-flash ko po yan sa screen yung mga senador, mga tumatakbo sa mga kongresista, no? Ilalagay ko po yan sa screen kung sino yung dapat nating iboto at kung sino yung hindi natin dapat iboto. Okay? Isa po ito sa hindi natin dapat suportahan. Basta, abangan nyo po yan. Gagawa po ako sa hindi ko alam pangalan nito no? Sa TikTok kasi ito nagkakalat. Sa TikTok. Diba? So, nadaanan ko lang at na-react din ito ni Sir Mike kanina. Sabi ko, reaksyonan ko rin. Kasi nagpapakalat po ng fake news Diba? lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan Ito. Puro ang pinaglalaban niya mga manggagawa kuno. Huwag mong gagamitin yung manggagawa, boy, para suportahan ka lang. Diba? Kunyari, concern sa mga manggagawang animal na to. bigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw?
Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente? Oh. Limitado daw yung na-access ng mga pasyente. Sabi ko nga, itong budget na 600 billion, siguro naman sasapat na or susobra pa. 'Di ba? Hanggang 2025. Oh. Kaya ang tanong ko dito, bakit po kasi kailangan ng budget kung meron pa naman? Kung sasapat pa naman. 'Di ba? Ano 'yon para ano? May masabi lang kayo? Kasi yun po yung ginagamit ngayon na pangbanat nitong mga DD sheets. Kaso wala effect naman 'yan. Ang bilis niyong ang bilis niyong sunugin eh. 'Di ba? Ang bilis yung sunugin. Imagine, ito Oh, may 600 billion na dyan. Bakit nyo dadagdagan pa? Isasakto na yan. Kaya ang dami-daming dapat punduhan ngayon. 'Di ba? Kailangan kasi mahati-hati yan eh. Oo, hindi lang PhilHealth yung titingnan po natin. Oh. Yan po yung pambanat nila sa gobyerno natin ngayon. Ang tanong, umubra ba? Siguro sa mga bubong kapwa natin Pilipino, paniwalang-paniwala sila sa mga ganitong klaseng garbage creator. Oh. Diyan sa PhilHealth, baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee let. Ay, bobo ka. Oo, bobo ka kung nagkalit-silit yung kalusugan mo. Hindi may sakit ka. Oh. Ikaw sasabihin ko sa'yo, wag mo nang gamitin, no, yung mga salitang ganyan kasi hindi na uuubra eh. 'Di ba? Magkasakit ka man, may pundo naman yung PhilHealth. O anong problema dun? May mali ba? Magkasakit man yung iba, meron naman. Marami naman paraang magagawa eh. 600 billion na eh. 'Di ba? Ang pinapalabas niya sa vlog niya mga pre, na zero daw po yung PhilHealth. Kumbaga, kasi ito kasi kung iisipin, ang iniisip po ng kapwa natin tangang Pilipino, kumbaga kahit piso wala ng budget sa PhilHealth. Yun yung nasa isip nila ngayon. Hindi nila sinasabi, no, sa mga kapwa nila tanga na huwag kayong mag-alala. Kasi may 600 billion pa naman nasasapat hanggang 2025. Oo. Magkasakit man kayo, no problem pa rin. Kasi may budget pa naman. Dapat yun yung pinapakain mo sa mga tanga mong subscriber. O follower. Diba? Mula sa mga opisina nyo, kayo na naman yung superhero, kayo na naman yung mababait, putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Sino ba yung mahilig magsabi na wala kayong utang na loob? Di ba kayo? Lahat ng gawain ng mga lahat po ng gawain ng mga DD sheets na hindi maganda, pinapasa po sa administrasyon. Di ba? Pinapasa sa mga kongresista natin. Na hindi naman marunong manumbat yung ating mga kongresista, hindi rin marunong manumbat yung ating mahal na Pangulo. Never po silang nanunumbat. Ang mahilig pong manumbat, itong mga DD sheets na to. Kasi kesyo, ganito, sample ko na lang, yung pagpalibing nila kay Marcos Sr. Sabi nila, wala daw utang na loob ang pamilyang Marcos. Tingnan mo, sino yung nanunumbat? Nalapit ka lang sa akin, apakan ko utak mo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan. Yan yung word niya eh, palaging word niya, kalampagin. Kung ikaw kayo yung kalampagin ko, kalampagin ko kaya yung utak mo. Utangin na mo ka, bobo mo. Kaya minsan, kinikilig itlog ko eh. Nanggigigil itlog ko eh. Sa mga pinagsasabi nito eh. Kalampagin daw. Yun yung palaging lumalabas sa bunganga niya. Yun yung palaging pambala niya. Kalampagin. Bobo. Kunyari, mahal yung mga manggagawa. Tatanga-tanga ka. Ha?
Lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang Normal naman yan eh. Tanga ka naman talaga. Ako ngayon, tatakbo akong pagka-mayor. Kailangan kong pabanguhin yung pangalan ko. Normal yun. Ngayon, kung mali yung diskarte mo sa pagpapabango, patasablay ka dyan. Diba? Kung magpapabango ka tapos maninira ka ng iba, ibang usapan yun. Pero kung magpapabango ka lang dahil gusto mong tumakbo, ganun talaga sa politika. Kailangan mong magpabango. Ikaw nga, ganun nga yung ginagawa mo eh. Nagpapabango ka nga eh. Kaya nga lang, ibang klase yung pabango mo. Kasi kumakapit ka sa mga kilalang tao. Kunyari, binabanatan mo para makilala ka rin. Yun po ang katotohanan pagdating sa politics. Kailangan mo talagang magpabango. Alam ka namang tatakbo kang pagka-senador, congressman, tapos doon ka lang sa sulok, patulog-tulog ka lang. Hindi ka magpapakilala. O sige nga. Wala. Batukan kita dyan eh. ang pondo ng PhilHealth. Huwag nyong nakawin ang pera namin. Tamo? Huwag daw nakawin ng pera namin. Ang galing. Ang galing ang galing kumbaga magpaikot-ikot ng salita eh, no? At yung mga tanga, paniwalang-paniwala naman. Yay! Tama ka, idol. Believe ako sa'yo. Bobo ka kasi. Wait lang, bigyan ko lang to ng kulay, ha? At least alam na natin ngayon na kahit siya mismo, kunyari kinukontra na yung mga nagpapabango ng pangalan, pero siya mismo hindi niya tinitingnan yung sarili niya na nagpapabango din siya ng pangalan. O di ba bobo lang? Di ba? So dapat sana kanina matagal-tagal sana yung live natin eh. Kaya nga lang mga pre, biglang brown out. So hindi ko na rin papatagalin yung ating live ngayon, no? So, wala pa tayong 25 minutes pa lang live natin. So, yun lang. Ating reaction sa bubong tao na to. Baka ayusin mo. Galingan mo yung pagpapabango. Diba? Tapos, magpabango ka. Manira ka pa ng iba. Iwan ko lang kung saan ka pulutin. Ha? Okay lang naman na magpabango ka sa sarili mong diskarte. Huwag kang kakapit sa kasikatan ng iba. Ang problema sa'yo, kumakapit ka na nga sa kasikatan ng iba, pero naninira ka pa. Diba? Iyon yung palpak ka dyan. Diba? Kasi hindi naman lahat kilala ka eh. Diba? Content creator ka. Pero hindi lahat kilala ka. Tandaan mo yan. Kaya nga kapit ka sa iba eh. Diba? Ang palagi mong topic, mga negatibo patungkol sa iba. Pero may halong paninira. Kaya nga nakasuhan po ito ng cyber libel. Itong tao na to. Kasi may binanatan siyang mayor eh. Nakasuhan. May kaso din po ito, may kaso. Ay, shoutout kay Edita Velasquez ha. Magandang po sa'yo. Magandang hapon po.